Sama-sama tayong magiging Saksi! Bago sa saksi, arestado ang isa umanong supplier ng illegal na droga sa ilang lugar sa Tondo, Maynila. Ang suspect nahulihan din ng baril, mga bala at granada. Saksi si Darlene Kai, exclusive. Nagbangka pa ang mga operatiba ng Delpan Police Station Drug Enforcement Unit para makapunta sa Isla Bungad sa Isla Puting Bato, Tondo, Maynila pasado alas 4 kaninang madaling araw. Para yan maikasa ang buy-bust operation laban sa isang tulak umano ng droga. Mahirap puntahan ang lugar kaya hindi rin daw naging madali ang operasyon. Nandito kasi sa dulo ito, and before you can approach this area, marami kang madadaanan ng mga ibang mga bahayan pa na pwedeng makapagbigay ng signal dito sa ating suspects. Nang magpositibo ang operasyon, agad inaresto si alias Boss, 33 taong gulang. Mag-iisang buwan pa lang din siyang nakalaya. Previously na siya na nahuli nga sa violation ng illegal drugs, At the same time, tawag dito, minomonitor kasi bumalik siya. Kaya matagal nang minaman-man nito, meron tayong mga assets na tinuturo na ito yung bumalik siya sa dating pagbebenta ng illegal na droga. Base sa investigasyon ng pulisya, si alias Boss daw ang nagsusupply ng illegal na droga sa Isla Puting Bato at iba pang bahagi ng Tondo. Nakuha sa suspect ang mahigit 100 gramo ng hinihinalang shabu na mahigit 700,000 piso ang halaga. Nakuhanan din daw siya ng isang 9mm pistol, mga bala at isang granada. Kasama rin siguro dahil marami siyang malaki-laki na rin yung hinahawakan niya na illegal drugs. So, siyempre pag nakuhanan tayo ng ganyang klaseng firearms, armed and dangerous siya. Kaya kailangan talaga siyang hulihin. At yun, mabuti na lang at nahuli natin para hindi na siya makapagbenta at hindi rin niya magamit itong nahuling baril sa kanya. And of course, yung handgrenade. Tumanging magbigay ng pahayag ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa korte na lang, ma'am. Huwag na naman. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Tinutugis na rin daw ang iba pang kasamahan ng suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Sa July 15, magiging epektibo ang aumento sa sahod para sa minimum wage workers sa Metro Manila. 35 pesos ang dagdag kada araw, kaya mula 610 pesos, magiging 645 pesos ang sahod ng mga manggagawa sa NCR na nasa non-agricultural sector. Hindi nito saklaw ang mga retail at service establishment na hindi hihigit sa 10 ang empleyado. Nalilita naman ang ilang labor group sa wage hike. Ilan sa kanila, iginiit na 150 pesos wage hike ang dapat ibigay. Pero sabi ng Wage Board, ibinatay nila ang aumento sa inflation at gross domestic product ng NCR. Malayo na rin daw ang minimum wage sa 452 pesos, the poverty threshold. Siyam na Chinese national inaresto sa Parañaque Fishport ng mga tauhan ng Bureau of Immigration at Armed Forces of the Philippines. Sit down. ID. You have passport? Hindi dokumentado ang 5 sa kanila habang 4 ang may passport at working visa. Pero ayon sa BI, kahit nakarehistro magtrabaho ang 4 sa isang engineering firm sa Pasay, posibleng nagtatrabaho rin sila sa mga barko sa dredging site sa Manila Bay na paglabag sa kanilang visa. Bukod dito, doon sa pabalik-balik nila, ilang beses pa po silang nakitaan na may kasamang mga babae na maaring nagkakaroon ng mga kakaibang activities. ayon sa Bureau of Immigration, matagal nang tinitiktikan ng ahensya ang mga aktibidad ng mga Chinese nationals sa baybayin ng Manila Bay. Ang isa sa mga nahuli na kuhanan sa surveillance na nakasuot ang tila uniforme ng sundalo. Inaalam pa ng BI kung uniforme ito na sa natangang lakas ng China. Nakadetain ng Siyam sa Kampagong Diwa sa Taguig. Ilang pribadong eskwelahan mula basic hanggang higher education humaling na makapagtaas ng 3% hanggang 12% sa matrikula ayon sa COCOPEA, Coordinating Council of Private Educational Associations Incorporated. Nangangalap pa ng impormasyon ng DepEd tungkol dito at hindi pa raw ito tinalakay ng Commission on Higher Education sa kanilang Commission on Bank. Nagsimite na rin daw ng mga rekomendasyon ng COCOPEA kay Pangulong Bongbong Marcos sa magiging susunod na DepEd Secretary kapalit ni Vice President Sara Duterte.
Dating Pangulong Rodrigo Duterte nagkomento tungkol sa plano ni dating Senadora Leila de Lima na magsampa ng kaso laban sa kanya matapos mapawalang sala sa lahat ng kanyang drug cases. Ayon kay Duterte, kailangang irespeto ang naging desisyon ng korte sa mga kaso. Dapat din daw itong ikatuwa dahil gumagana ang demokrasya sa bansa. Payo niya kay de Lima, find your peace where you are now. Huwag kang tumalikot ng away kasi pagsisihan mo yan. Anong babawiin mo sa akin? Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Sa ikatlong sunod na linggo, may oil price hike na naman bukas. 95 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina at 65 centavos naman sa diesel. At ang kerosene tataas din ng 35 centavos kada litro. Tumaas din ang LPG ng Petron, 55 centavos per kilo. At katumbas po yan ng magit 6 pesos na dagdag sa kada 11 kilogram na tangke. Mga kapuso, na sa Pilipinas pa rin si Bamban Mayor Alice Guo batay sa record ng Bureau of Immigration. Sa gitna po ito ng mga posibleng dagdag na legal na hakbang laban sa kanya ng COMELEC at ng Solicitor General. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Ngayong linggo na iahain ng Solicitor General ang legal na aksyon laban kay suspended Bamban Mayor Alice Guo. Naghihintay na lang daw sila ng certified na kopya ng ebidensyang natagpuan kamakailan. Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, wala nang ibinigay na detalye ang Solicitor General. Ayon sa Bureau of Immigration, batay sa kanilang record, nasa Pilipinas pa ang alkalde, gayon din ang 17 iba pa na kasama sa Immigration Lookout Bulletin Order kaugnay sa Pogo sa Banban, Tarlac. Wala pang attempts of departure. Ang most recent natin was last Saturday, yung nahuli na si Zhang Ji in Davao na nag-attempt po na umalis but was arrested. Ayon sa Commission on Elections, mula sa Ombudsman at Office of the Solicitor General, pag-aaralan din ng COMELEC ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Omnibus Election Code dahil yan sa posibleng umanong pagsisinungaling sa filing ng Certificate of Candidacy o COC nung tumakbo siyang mayor. Pakakusapin natin ang Law Department natin upang opisyal na ibigay ang instruksyon na pag-aralan na yung mismong kaso, yung mismong mga lumalabas ng mga ebidensya at yung mismong initial findings ng Senado. Napakaganda rin talaga na mahintay namin yung mismong report ng committee ng ating Senado. At kung maghahain ng COC si Guo para sa eleksyon 2025, pwede itong questionin sa COMELEC ng mga tutol sa kandidatura niya. At gagawin po yan ang promise po ng Commission and Bank, lahat ng maisasampang kaso, i-resolve sa division level by October. At kung sakaling magpa-file na motion for reconsideration, i-resolve po lahat yan by November. At pag ang imprenta po natin ng balota at ang configuration ng makina, mag-start tayo December, malinis na. Hindi rin daw magagamit kay Guo ang condonation doctrine o Aguinaldo doctrine. Doktrina kung saan kapag nahalal ka muli sa pwesto, parang pinatawad ka na din sa naunang kasalanan mo. Inabandona na raw kasi ito ng Korte Suprema. Yung pong Aguinaldo Doctrine ay nabaliwala na po sa kaso ng Binay versus the Court of Appeals. More than 8 years na hindi nila inabandon na yung doctrine ng Aguinaldo condonation ruling. So hindi na unless ibalik ulit na Supreme Court dahil logical naman yung decision na yon ng Aguinaldo ruling. Ultimately, para sa akin, it will be the people of Bamban who will speak whether or not qualified si Mayor Alice na mag-lead sa kanila. Kaugnay naman sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, nagsampa na ng reklamo ang 2 biktima. Patong-patong na reklamo ng human trafficking, robbery, serious physical injuries, kidnapping at illegal detention ang inihain laban sa mga Chinese middle manager ng Pogo. 2 sa mga idinimanda nasa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Temporary Detention Facility sa Pasay. 7 ang at-large pa. Ayon sa PAGCOR, nililinis na nila alistahan ng mga Pogo na tinatawag na ngayong IGL o Internet Gaming Licensees. Isang Pogo ang tinanggalan na raw ng PAGCOR ng lisensya dahil sa paglabag sa terms of license. 3 Pogo naman ang suspendido ang lisensya dahil sa minor violations at kakulangan ng requirements. 42 Pogo naman ang aktibong lisensyado sa ngayon.
Iimbitahan naman sa pagdinig sa Senado ang kasalukuyang PAGCOR chairperson at ang chairperson noong nakaraang administrasyon. Kasunod ito ng sinabi ng PAGCOR noong weekend na isang dating high-ranking government official ang pumapadrino para sa ilang pogo na na-raid kamakailan. Dapat pangalanan ng PAGCOR para naman hindi mapagdudahan lahat ng ibang mga former ranking cabinet officials. Kung sino man ang papangalanan nila, marapat imbitahan ng Senado. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Balak ng Russia na muling gumawa ng intermediate at short-range nuclear-capable missiles. Kasunod yan ang pagpapadala ng Amerika ng weapon system sa ilang bansa, kabilang ang Pilipinas. Saksi, si Rafi Tima. Ito na ang isa sa pinakamalaking flyby ng mga eroplano ng Philippine Air Force, kabilang dito ang mga T-41 at SF-260 training aircrafts na bumuo ng mga numerong 77 para sa ika-77 anibersaryo ng Philippine Air Force. Sa harap ni na Pangulong Bongbong Marcos at Defense Secretary Gilbert Chodoro, nagpakitang gilas din ang mga air assets ng Air Force, maging ng kanilang mga tauhan sa isang mock military operation. Hindi man binanggit ang tensyon sa West Philippine Sea, ayon sa Pangulo, mas lalo pa nilang palalakasin ang Air Force para protektahan ang mamamayan at kayamanan ng bansa. We have likewise acquired additional aircraft as well as advanced radar systems, which have transformed our operational readiness and has enhanced our operational reach. Indeed, these assets contribute to an agile Air Force capable of protecting our nation. When trespassing aggressors are denying us our right to our own territory, threatening our ships and harming our soldiers, we are ready to respond swiftly with courage and firm resolve in defense of our sovereignty in honor of our flag. Bukod sa mga bagong kagamitan, ibinida rin ng Pangulo ang pakikipag-usap sa ibang bansa at pagsali sa mga bilateral at multilateral exercises. Sa katatapos na salaknib military exercise, dineploy sa unang pagkakataon ang mid-range capability launcher ng US Army. Ito ang unang pagkakataon na dineploy ang Typhoon weapon system ng Amerika na kayang magpalipad ng mga mid-range missiles. Ang hakbang na ito, ikinabahala ng China at Russia. Sa isang pahayag, sinabi ni Russian President Vladimir Putin na dahil sa pagdadala nito sa Pilipinas at iba pang bansa, balak na raw ng Russia na muling gumawa ng mga intermediate at short-range nuclear-capable missile. Ayon kay Putin, pagdidesisyonan daw kung saan ilalagay ang mga gagawing missile para sa kanilang seguridad. Matatanda ang noong 1987, nagkasundo ang Russia at Amerika na hindi na sila gagawa ng mga ganitong armas. Pero umalis sa kasunduan ng Amerika noong 2019 sa ilalim ni Noy President Donald Trump. Hiningan namin ng reaksyon ng DFA at US Embassy pero wala pa silang pahayag. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi. Viral online ang paghuli sa isang drug suspect sa Iloilo. Kine-question kung ang nakuhang sachet ng droga ay itininim lang ng mga pulis. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kinu-question ngayon sa social media ang pagkakahuli sa lalaking ito sa Dueñas, Iloilo. Kumalat kasi ang videong ito kung saan habang binabantayan siya ng dalawang operatiba ng Dueñas Municipal Police Station, biglang nahulog mula sa kamay ng isang pulis. Sachet pala ng hinihinalang shabu na sinasabing nakuha mula sa sospek. Pinulot ito ng pulis at tila inilapit sa sospek. Umani ito ng maraming reaksyon at ang tanong ng ilan, ang na-recover bang sachet umano ng droga? Itinanim ng mga pulis. Hindi ko pagbutangin, sir. Sir, hindi ko pagbutangin, sir. Giit ng hepe ng Dueñas Police, lihitimo ang operasyon at high-value individual ang naarestong sospek. Ang kumakalat na video ay bahagi lang daw ng mas mahabang kuha sa operasyon. Is legit operation ang naka-absorb na video nga authorities hindi ato insakto. Kuha raw sa videong ito ang mga sandali matapos madakip ang sospek. Makikitang nakadapa na siya at hawak na ng operatiba ang sachet ng hinihinalang shabu. Nang paupuin na ang sospek, hawak pa rin ng operatiba ang umano'y droga. Hanggang aksidente niya itong mabitawan. Nahulog sa kaduta nga nakaptured sa utot na video na amo tong nagalapta subong ali GT it was a planted no. Pero amo tong nga ginpulot sa aton nga surveyor. Human error daw ang nangyari.
Ayon naman sa Iloilo Police Provincial Office, wala sang anuman nga makita kitang intention on the part sa aton nga operatives nga hulugon ato, kundi purely nga na aksidente lang gid nga nahulog. Nagkakahalaga ng 41,000 pesos ang 6 na gramo ng hinihinalang shabu na nakuha umano mula sa suspect. Nakapit siya sa Dueñas Police Station at mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa GMA Integrated News, ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Dalawang weather systems ang nakaaapekto at magdadala ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Yan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, may ulan sa umaga sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Western Visayas at Samar Provinces. Mas malaking bahagi naman ng Luzon ang uulanin sa hapon kasama ang Bicol Region, Calabar Zone, pati ang Northern at Central Luzon. Posible rin ang ulan sa Visayas at halos buong Mindanao. Malalakas ang ulan sa ilang probinsya kaya maghanda sa banta na baha o landslide. May chance rin ng thunderstorm sa hapon at gabi sa Metro Manila. Fiesta sa Leganes, Iloilo, inaalay para sa kanilang mga mangingisda. At ang swak na getaway sa Catanduanes na pasok din sa budget. Makibahing saksi kay Jessica Kalinog ng GMA Regional TV. Planuhin na ang inyong get-together at tara na sa Baras, Catanduanes. Ang ganda ng Taris Beach at linaw ng tubig nito. Samahan pa ng picture-perfect na white sand. Open na po sa public yung Taris Beach which is ideal for family outing, yung mga gusto mag-relax. At kung kulang sa budget, no need to worry dahil 10 pesos lang ang entrance fee. Pwede rin magrenta ng cottage para sa mas masayang experience. Saya rin ang hatid ng Aliwan Fiesta sa Iloilo. Makukulay at bongga ang costumes at nakaiindak ang mga tugtog ng musika. Lalo sa street dancing competition kung saan nagpakitang gilas ang mga grupo. At sa pangalawang pagkakataon, wagi muli ang Dinagyang Festival ng Iloilo. Inialay nila ito sa Senyor Santo Niño. Nag-uumapaw din sa excitement ang 18th Biray Paraw Festival sa Leganes, Iloilo. Ang mga bisita, enjoy na enjoy sa makukulay na paraw at musika. Highlight nito ang pagbigay pugay sa mga mangingisda na mahigit 100 taon nang gumagawa ng paraw sa bayan. Look forward ni sa mga paraw, permi nga mag-join diri sila. So, pati kami, maski kung hindi kami kalantaw sa paraw regata, at least diri maka-enjoy kami sa ilang nga lumba. Meron ding fun run at paraw race. Para sa GMA Integrated News, ako si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Kay ganda ng ating musika, sabi nga sa isang kanta. At nakakuha pa ng world record ng musical talent ng mga Pinoy sa Mandaue City. Nagtipon-tipon sa lungsod noong Biyernes ang mahigit 500 estudyante mula sa iba't ibang probinsya sa Central Visayas. Tumugtog sila sa rondalya o grupo ng mga musikerong gumagamit ng stringed instruments. Matagumpay nilang nakuha ang Guinness World Record para sa largest rondalya ensemble. Mission accomplished, kaya labis ang tuwa ng mga nakilahok. Mula sa Himpapawid, tanaw ang lawak ng nagngangalit na apoy sa Haro, Iloilo City. 17 bahay ang natupok. Naalam pa ang sanhi ng sunog na nag-iwan ng halos 2 milyong pisong halaga ng pinsala. Tumutuloy muna sa evacuation center ang nasa 200 individual. Usap-usapan agad ang pilot episode ng mystery murder series na Widow's War. Inulan din ng papuri ang series mula sa netizens. Top 2 trending sa X ang Widow's War, kasama sa hinangaan ng cinematography nito. Napawaw din ng netizens sa galing ni Bea Alonzo at Carla Abellana.
Tiyak na abangan daw nila ang mga susunod na episode. Beautiful naman in white na rumampa si Sparkle star Bianca Umali sa isang bridal fashion show. Kasama sa mga nanood ang real-life boyfriend niyang si Ruru Madrid. Inirampa ni Bianca ang mini white dress with train na custom design para sa kanya ni Joe San Antonio. Confident si Bianca na soon, hindi na lang siya sa runway rarampa, kundi sa aisle na. Ganon. All-out support rin si Ruru na hindi raw maipaliwanag ang nararamdaman habang nakasuot si Bianca ng pangkasal. Sigurado na raw siya sa future nila ni Bianca at right timing na lang daw ang hinihintay. Alam ko na ikakasal ako. And bubuo ako ng pamilya ko. Ganyan. And I am lucky na I have already chosen the person that I do want to marry. Kusa na lang mararamdaman yan. Hindi natin masabi kung kailan, pero alam kong malapit na. Wow naman. Ang mga declaration. I know. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.